Ayon sa mga historiador, ang mga unang Pilipino ay dumaong sa ating kapuluan libon-libong taon na ang nakalipas. Sakay ng mga bangka, ang kanilang mga sasakyang dagat ay siyang unang tulay na nabugnay sa ating malaking mundo ng Timog Silangang Asya. Una sa mga listahan ng mga bangkang ito ay ang Katig. Sa mga kapuluan na madalas dalawin ng bagyo, ang Katig ang naging sagot sa kaligtasan. Ito ang teknolohiyang nagbigay ng katiyakang makarating sa paroroonan ng ligtas. Umunlad ang teknolohiyang ito, gaya na lamang ng mga balangay. Malalaking bangka na yari sa kahoy ay naging daan hindi lamang ng mga pangisdaan, kundi ng pakikipagkalakalan, diplomasyo at transportasyon. Habang lumalawak ang ating mundo, umunlad din ang ating mga bangka. Iba't ibang anyo at disenyo ang umusbong. Hulagway na pagiging malikhain at matalik sa dagat ng ating mga ninuno. Sa Kabisayaan, sumikat ang Paraw, isang mabilis na bangkang pandagat na may dalawang katig at gumagamit ng layag. Ito ang naging sports car ng karagatan, ginamit para sa mabilisang paglalakbay at paligsahan. At sa Mindanao, sumilay ang Binta, kilala sa makulay at komplikado na disenyong okhir sa kanyang layag. Higit sa sasakyan, ito ay isang gumagalaw na obra maestra, simbolo ng masining na pagkakakilanlan at kayamanang pangkultura ng mga katutubo sa Zamboanga at Sulu. Lahat ng mga bangkang ito ay may katig. Ngunit, paano naman ang mga bangkang walang magkaparehang katig? At ano ang kwento ng mga bangkero sa likod nito? Tumungo ang aming grupo sa lungsod ng Muntinlupa. Dito pa lamang sa Barangay Sukat ay tanaw mo na ang pake ng aming grupo, ang Laguna de Bay. Agad-agad kaming bumiyahe papuntang Barangay Bulit upang hanapin ang bangkang walang katig at ang mga bangkero nito. Sa kalagitnaan nga ng aming paglalakad, ay dito namin nadatnan ang baha na dulot pa ng nakaraang bagyo. Mukhang mapanganib, ngunit mababaw lamang ito. Pero mas pinili pa rin namin na maging maingat. Sa amin ng pagbabaybay sa Barangay Bulit, dito ay may nakilala kami. Ano pong pangalan niyo, Tay? Lauro Portasio, B. Portasio. Ilang taon na po kayo?
69. 69. And nung ano po, nung mga kabataan nyo pa po, namamangka na po ba talaga kayo rito? Almost Sa, 13 anos pa lang ako, 13 years old pa lang. Nagdadagat na ako, kasama na ako ng aking ninuno, lolo. mga nakakatanda po sa inyo? Oo. Tapos, nung wala na lolo ko, pumalit na ang father ko. Yun ang naging talagang kasama na ako. Hanggang sa tumanda na siya, ako naman ang pumalit. Bali, nasa pamilya niyo na po yung pamamangka. Kumbaga ang pangingisda ay nasa hanay na talaga namin. Kasi pati yung kanununuan namin, hindi pa man na ibig sabihin, panahon pa ng hapon, andito na kami sa dagat. Yung aming ninuno. Bali, yung bangka nyo po na ginagamit noon, ay yun pa rin po yung ginagamit nyo ngayon or nag-iba po kayo ng bangka? Ang bangka noon, since 1960s, ang mga bangka noon ay kung tawagin, baol, yung mga puno, mga kahoy. Ngayon, habang lumilipas ang panahon, siguro, years 80s, o kalagitnaan ng 70s, na bago na, nauso na yung fiberglass. Unti-unti na ngayon, hanggang sa ngayon, hanggang sa mawala na yung kahoy, wala na yung baol, puro fiberglass na ngayon. Ano po, paano po nakatulong sa pamilya nyo, sa mga kanununuan nyo po hanggang po sa ngayon? Paano po siya nakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay nyo po at saka lalo na po sa pamilya nyo? Ang bangka, kung tutusik, pinaka namin yan, number 1 instrumento ng pamamalakaya, sa pangingisda. Kasi hindi ka makakapangisda kung wala yan. Pangalawa, nagagamit din naman din namin yun pag panahon ng bahaan. Lalo na po dito, no, bahain po yan, dito sa lugar nyo pag tumataas yung tubig. Yung kinikita nyo po nung panahon, tas po hanggang ngayon, yung mga kinikita nyo po sa pangingisda, sapat po ba yun sa pang-araw-araw na kailangan nyo? O minsan po kulang, ganun po? Kasi talagang ang pangingisda, kung tawagin, may swerte. May swerte, may malas. May Hindi swerte naman na- malas, kasi ang malas talagang wala kang kinikita. Kasi kung pamilya, hindi ka magugutom. Makakapag-uwi ka ng pambili ng bigas at saka pang ulam. Pagka may sinuswerte ka naman, may pantipon. May pantago. Sa totoo, sa panahon ngayon, maraming napagtapos sa mga mangingisda. May mga abogado, may mga naging engineer dyan. Gaya ni, halimbawa ni Atty. Moldes, Atty. Aguinaldo. Dati mga mangingisda lang ang tatay nila, pero ngayon mga abogado na. Dahil lang sa dagat. Po, bilang ano po, kayo po ang presidente ng mga nasabi niyo po kanina, paano po nakatulong sa inyo yung ganitong pamumuhay, yung lalo na po sa bangka, tsaka po sa pag-unlad niyo po ng komunidad kasi po 'di ba may parang organisasyon na po kayo na nabuo dahil po kayo ang presidente. Paano po siya nakatulong? Ang pagbuo ng isang samahan sa mga lalawigan o kaya barangay ay malaking bagay. Kasi unang-una nga, nagkakaroon kayo ng boses. Hindi lamang sa barangay nyo, pwede sa LGU, pwedeng national. Kasi pagka nag-iisa ka lang na nangingisda dyan, wala kang kumbaga mahina Wala boses kang connection mo. po. Hindi kagaya noong meron kayong samahan, may tinig kayo, malakas. At saka ang gobyerno, kung magbigay ng mga biyaya yan, hindi pang individual. Kung magbigay yan, sa marami sa grupo. Masasabi niyo po ba na ang mga bangkang yung mga bangka po ngayon kumpara noon ay mas ligtas po ba yung ngayon kaysa po sa dati? Sa ngayon, malaki naging kaibahan. Ang bangka noon, na sinasabi ko nga na baol, kahoy yun eh. Opo. Ang kahoy na naging bangka, hindi siya lumulubog, tumataob. Kaya noon, mas kokonti ang mga nalulunod o kaya na-aksidente na mamatay. Hindi kagaya ngayon. Ang bangka ngayon, pag lumubog, diretso sa ilalim.
Kasi fiberglass yan. Meron dito kakaiba. Hindi, kaya nga, hindi kagaya ng bangka noon, kahit na lumubog siya, kataob lang. Pwede ka sumakay. Hindi kagaya ng mga bangka ngayon na fiberglass at simano, pag napuno ng tubig, lumulubog lang. Kagaya ng nangyari sa bangka sa parting Binangonan, Cardona, na nadali ng hangin, nabali yung kanyang palangoy, napuno siya ng tubig. Tapos, lumubog Lumubog na agad po. siya. Maraming Ano pong namatay. mas ligtas po? Yung sa noon kesa o sa ngayon po? Kung ano mo, mas ligtas yung panahon noon. Kasi nga, hindi, pag lumubog ang bangka, meron ka yung hahawakan. May tumataob lang po kasi siya na Oo, ganun. hindi kagaya ngayon. Pagka lumubog, wala ka na. Pag wala kang suot na life jacket, wala kang protection sa sarili mo, sigurado. Lalo pag hindi marunong lumangoy. Meron din siya, pwede possible din siya pag lalagyan mo siya ng vacuum para Hindi, yun lang, hindi. Ang inano kasi nila yung kaibahan nun. Yung mga nagagamit nyo po ngayon is gawa na po sa fiberglass. Oo, May mga nagagamit pa rin po ba kayo nagawa pa rin po sa kahoy ngayon? wala na. Ubus na halos. Yung may mga cutting Kasi po. mas, kaya naging fiber, ang naging kaiba, mas mura ang fiber kaysa sa kahoy. Ang kahoy kasi, talagang pag magpapaputol ko niyan, mga 4 na dipa. Eh magkano na yon? Libo-libo na. Eh, ang vacuum, meron ka lamang siguro ng mga 7,000. Na fiber, 7,000, may bangka ka na. Yung tungkol naman po sa cutting, hindi po ba, di ba po yung cutting po parang suporta po siya sa kabilang gilid? Yun yung suporta sa malalaking bangka. Sa malalaking Para hindi bangka. siya tumagilid. Ang purpose noon kasi para hindi siya tumagilid. Magkaroon ng timbang ang mga bangka. Magiging balanse po. Bakit po sa ngayon yung mga bangka po ngayon, yung mga nagagamit nyo po ngayon, wala na pong mga cutting? Kasi yan, conforme nga sa nagiging sitwasyon yan. Kasi ang bangka mo habang lumalapad at bumababa, matatag yan. Hindi gaya ng bangka na kumikitid, na tumataas naman, mabuhay yan. Pag yan tumagilid, lulubog yan. Yung fiberglass po, no? Yung fiberglass po na tinatawag po na bangka, hindi po ba siya pwede dugtungan ng cutting sa magkabilang gilid? Conforme nga sa sitwasyon. Kasi gaya nga yan, makikita mo rito kung tawagin yan mga lunday, walang mga katig yan kasi mababalag yan. Mga dimotor. Pero yung mga tumaas na siya ng mga 3 feet, mabuhay na yan. Dahil nga sa aming mga narinig tungkol sa lunday, kami ay napatanong kung paano nga ba napapatibay at naaayos ang lunday. Dito, itinuruan kami ng anak ni Tatay Lauro na si Kuya Lawrence. ito yung fiber mat. Iba yung fiberglass. Yung fiberglass na tinatawag, yung gawa na. Gawa na siya. Ito, yung baga raw material pa lang. Tapos pag dudugtong-dugtong, Oo. Oh. Saan na yun? bali ayan po yung fiber mat na ginagamit. Oo, ito yung fiber Sa mat. isang bangka po, ilang pong ganyan yung nagagamit? Depende sa haba ng bangkang gagawin mo. Kung ano ba po yung standard na ginamit? Kasi ang sukat nito, 3 feet by 8 feet to eh. Ito, isang latag na to kung sasama no. Basta kung ano yung sukat ng bangkang gagamit mo, huhulmain mo, susukat mo muna siya. Makati to Nyari, ito. Putol mo dyan. Putol yan. Saka huwag kang mag-aano ng kakabit ka ng sa bangka na ito na hindi mo ihimulmulin kasi hindi siya kakapit. Hindi siya kakakapit po. Oo. Kailangan to ihimulmulin mo yan. Kailangan naka-strand. Yan, di ba? Diretso. Kailangan naka-strand siya. Tapos, pinagdidikit po siya gamit to. Oo, yan. Ito yung chemical na resin. Ito yung hardener. Pag wala na Ito ito po yung kasi, pandigat, ito yung pampatigas. oo, pinaghahalo yan. Hindi mo pwede kasi gumamit nito. Hindi titigas yung chemical mo.
Ang galing. Yan, kunyari, sukat nun, ito. Sukat ng bangka. Yan. Kunyari, tatapalan ko yun, nasa labas tatapalan ko, tama-tama. Galing, yung timing. Maglalagay tayo ng chemical. Tatapalan niyo po yung sa bangka niyo? O, yung konti. May konting sira to. Ha? Ayun pa. Umabot pa. Tapos ito, ihalo mo. Ito, konti lang itong lagay nito. Kasi pag naparami lagay mo nito, magiging ano siya. Hindi mabilis titigas. Magiging ano siya, yung brittle. Yung babasagin. Pag naparami lagay mo nito, hindi tulad pag konti lang, flexible siya. Kaya ang lagay lang nito, konti lang. Pag naparami nito, parang salamin. Dali mabasag. Yun lang yun. Tapos papahiran. Paghaloin mo na yan. I-apply natin. I-apply ko na sa bangka. Kunyari, ito. Ito, siratan. Nalagyan mo na siya ng chemical bago mo ilagay itong fiber mat. Pwede mo naman pwede rin naman siya i-apply ng roller. Pero pag ganito lang, pwede ng brush. Ayan, pumalo na agad siya. Ang galing. Pero mas maganda ang gamitin ng fiberglass kasi hindi tulad sa kahoy, pag may konti sira, madaling repairin ang fiberglass na gawa. Saka meron ng ginagamit na para hindi lumubog ang bangka. Kaya kahit tumaob, hindi siya lulubog. Ang tawag doon, paglalagay ng vacuum. Tulad yung kulay blue gano'n, yun. Mamaya, papakita ko sa inyo yung klase. Hindi nalubog yun kahit yung mapuno ng tubig, hindi siya nalubog. Kasi may hangin ng loob nun eh. Mabilis matuyo yan, kuya. Mga isang oras. Okay na yan. Lalo pag matindi. Lalo pag nilagyan mo to ng tawag dito, yung pabilis ng cobalt. May nilalagay pa kasi rito. Depende kasi sa lugar na paggagamitan mo. Yan, doon sa malamig na lugar, kailangan mong gumamit ng cobalt. Yung yung pinaka pambagalit to sa chemical para mabilis tumigas. Accelerator niya. Yan. Hintayin mo lang tumigas yan. Ayan, may natira pa eh. Ito practice siya lumipad.
Ayan. Basta siya. Yun yung sinasabi sa inyo bangkang ano, yung may vacuum. Yan yung kulay blue. Saan po? Ayan, itong kulay blue to. Yan. Teka. Itong kulay blue, kuya? Loob yan. Ay, ito yung sa dulo. Saka yung unahan. Sa harapan. Saka yung gitna. Ayan, kahit lumubog siya, hindi siya dire-diretso. Lutang Kasi pa rin. May hangin sa loob. Ayan ang ginagawa. Ayan yung ginawa namin nung ano, yung bangka mo gawa mo. Ayan yung pinaka-model namin sa ano, Yung sa seminar na sa sinasabi. seminar. Hindi pwedeng wala siyang vacuum. Kasi pag in case na lumubog siya, lutang, ano ba siya? Pwedeng sakyan, lutang pa rin. Wag lang yung katulad ng ano, walang vacuum, wala, dire-diretso siya pag lumubog. Ito hindi, nalutang siya. Kasi may hangin loob eh. Kahit anong gawin mo dyan, kahit anong lubog mo, mas malakas pa rin yung hangin. Nalumutang. Buoyancy. Tama ba? Buoyancy sa physics. Ha? Sa physics yung buoyancy, yung tulak pa rin ng Oo, tubig. mas maano ang buoyancy kasi. Mas habang inihila mo pa ilalim yung tubig na ano, yung hangin, hindi mo kaya yung mas malakas yung pressure ng pataas. Yes. Apply ang physics. Plain fish yan. Pagkalipas ng ilang oras, ay medyo maganda-ganda na kaunti ang hangin. Dito ay aming sinubukan kung gaano nga ba katatag ang isang lunday at paano ito sumasabay sa alon. Bakit ako, pre? Okay lang dito ang alon. Sa gitna po. Ayan. Kaya ito yung ano, fiberglass na tinatawag. Oo, ito. Ito yung bangkang fiberglass nangyari. Eh, ilang patong po ng fiberglass to? Ano ito? May standard kasi ano sila eh. Bali, 6 na patong. Kasi iba-ibang ano yun. May GSM yun eh. 250 GSM, 500, saka 450. Ginagamit na GSM dyan sa fiber. Ang lakas ng alon. Laki ng alon. Kaya, maliliit pa yan. Nang bagyo kuya malakas yung alon. Oo, malaki ano. Bali wala yung bagay iba na yung sanay. Wala nga mga kabahan, basta relax nga lang eh. Di na nga ako nagalaw kuya eh. Malaki pa pala alon dito. Kaya nga. Hindi, mas malaki pa rin sa dagat. Lagay ko po. Saka dito naman, hindi naman nagkaka-tsunami. Storm surge lang talaga. Sa kaya na banda nangingisda kuya? Boom! Saan? Oo. Yan na, hindi ako paligo eh. Sige na. Kaya lang kuya. Ang hirap lumuwi. Lagay ko po. Pakitunan mga tapandra lang. Parang hindi lumayo. Tapos sila mo pag kumandal na. Ako na si Moana. Let's go! Ayan guys, nandito kami ngayon sa Laguna de Bay. Ang lakas ng alon, sinasalubong namin. Nakikita natin si Kuya nasa likod. Siya yung nagpapaandar ng bangka gamit yung motor. Tapos sabi niya may mga standard daw to ng fiberglass na ginagamit na design. Basta yan. Kaya gano'ng katagal na po kayo namamangka? Matagal na. Ilang taon na ba ako?
Mga 34 lang na, 39 years. 39 years? Ay, hindi pala, mga 30 years. Bata pala ako, nasama na ako sa lolo ko eh. Doon po, kasama ko sa bahay kanina. Lolo ko, 7 taon pala ako. Nagkadagat na nasama na ako. Yung kinikita nyo kuya sa isang araw, Kano? hindi, Sa nahuhuli. Pero pinakumaba akong kita rito, 2,000. Ano lang yan, ito yung umaga. Pinakumaba yun, 2,000. Okay. Gano'ng katagal ka nag-ano kuya? Nag-aaral yun? Di ba sabi kasi ni kuya nag-aaral ka daw po gumawa ng bangka? Oo. Gano'ng katagal ka po nag-aaral? Ano? Well, ano lang yun, seminar, mga 2 days. Po? 2 days na seminar. Okay. Ha? Pre, ang ganda pre. Kaso nakakatakot. Okay, go. Para ka lang nasa roller coaster. Ano to kuya? Naalangoy ka rin dito? Oo. Paano hindi nalayo yung bangka sa'yo? Ay, hindi. Nakatali naman siya. Pag ito lang sa mga bakla doon, diyan kami nanguhuli, yung mga ganyan. At tinatalian. Oo. Yan, may mga fish trap kami. Yan ako sa mga ganyan. Fish trap yan, dyan napasok. Yan, may mga Ay, lambat ito yung yan. cage na tinatawag? Hindi, baklad yan. Baklad. Diyan kami nanguhuli. Yung mga napasok na isda dyan, tapos pupunta sa bahay, doon namin hinuhuli yun, loob. Sinasalo. Paano niya nililigo kuya? Ito. Ito. Ito kuya? Oo. Ito pala ginagamit nila panligo. Ito. Kumbaga parang kumakabig siya sa likod. Tapos kapag kumabig siya, yung bangka sasaway. Saan tayo nang galing? Doon? Doon ba tayo galing kuya? Oo, din. Ha? Kalmado nga yung alon dito eh. Ayun o, yung sinasabi ni tatay kanina na ano, parang iba yung kulay niya, yung sa oil, yung lumalabas na oil, tsaka yung dumi. Ano to kuya? Yung mga nalutang na... Ito, Ayun yung mga baklad. Diyan kami nanguhuli ng isda. Diyan mismo, doon sa loob yan. Kaya kanto ko namin yan, sinasalok. Basta yung pumasok na isda ron, yun yung mahuhuli namin. ano yung may net po yun sa loob? Oo, meron yan. Kasi nihila pataas? Hindi asal doon. Ah. May sarili-sarili po kayong baklas dito? Oo, kanya-kanya yan. Ito dito, akin to. Ito, akin. Ito, sa Dito Boy. Ito, kay Eddie. Iba-iba may-ari niyan. Yan yung mga hanap buhay namin. Pangunahing hanap buhay talaga namin. Sa'yo pre, kaso ayoko na umulit. Okay. No, para ka lang naman nagduduyan. Sa pagtatapos ng dokumentaryo na ito, marami kaming natutuhan at karanasan na hindi malilimutan. At nakilalang 2 bangkero na kung saan na meron kang mababaon sa sarili mong paglalakbay. Sa araw na ito, salundahin namin nakita ang kwento, ang siyensya at ang tapang. Sa bangkero namin narinig ang puso at sa alon namin napatunayan na ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling nakatayo, matatag, matibay, at hindi kailanman tumataob sa harap ng anumang hamon sa buhay.